Asawa at kasosyong katuwang ng lalaking mahal ko, bigla akong naging isang babaeng inaakay na lamang sa bawat lakad at pinapakain na parang wala nang kayang gawin sa sarili. Sa harap ng maraming tao, mabait si Hector sa akin. Maingat niya akong hinahawakan at malumanay kong magsalita. Pero kapag kaming dalawa na lang o kaya nasa loob kami ng bahay ng pamilya niya, doon ko naririnig ang totoong tono ng boses niya. Mabigat, naiinis, parang pasanin ako na gusto na niyang alisin. "Ashley, dahan-dahan ka, wala ka nang makita." Malamig niyang sabi habang inilalapag ang tasa ng tsaa sa maliit na mesa sa tabi ko. Bahagya akong umiti kahit hindi niya nakikita ang sakit sa mukha ko. "Salamat." Hindi na siya sumagot. Narinig ko na lamang ang tunog ng sapatos niyang papalayo. Pagkasara ng pinto, saka ako marahang napamulat. Malinaw kong nakikita ang kwartong kinaroroonan ko. Hindi ako bulag. 2 linggo pa lang matapos ang aksidente ay unti-unti nang bumalik ang paningin ko. Noong una, gusto kong sabihin agad iyon kay Hector dahil asawa ko siya at akala ko kakampi ko siya sa lahat. Pero isang gabi, habang nagpapanggap akong natutulog, narinig ko siyang kausap ang mama niyang si Doña Veron. Mas okay na rin sigurong bulag na lang siya, mas madali siyang kontrolin, bulong nito. Tahimik lang noon si Hector bago marahang tumawa. Hindi na rin naman katulad dati, pabigat na lang. Parang paulit-ulit na sinaksak ang dibdib ko nang marinig ko iyon. Doon ko unang naramdaman na may kakaiba, kaya pinili kong wag sabihin na nakakakita na ulit ako. At habang tumatagal, lalo kong nakikita ang tunay nilang ugali. Lumipat kami sa malaking bahay ng pamilya ni Hector matapos ang aksidente dahil ayon kay Doña Veron, kailangan ko raw ng mag-aalaga. Pero sa bawat araw na lumilipas, pakiramdam ko hindi pag-aalaga ang dahilan kung bakit nila ako gustong manatili roon. Parang gusto nila akong bantayan, kontrolin. Minsan, habang kumakain kami sa hapag, sadya pang inilalayo ni Doña Veron ang baso ko para matapon ko ito. "Ay nako, tingnan mo nga, hindi na nga nakakakita ang gulo pa," sabi nito habang umiiling. Narinig kong bahagyang tumawa si Hector. Humigpit ang pagkakahawak ko sa kutsara pero pinigilan ko ang sarili kong magsalita. Sa halip, nagkunwari akong nangangapa sa mesa habang tahimik silang nagbubulungan. "Sayang talaga ang anak ko," mahinang sabi ni Doña Veron, ngunit sapat para marinig ko. "Ang dami sanang magagandang babae dyan." Gusto kong maiyak noon pero nilunok ko lahat ng sakit. Hindi dahil mahina ako, kundi dahil gusto kong maintindihan kung bakit biglang nagbago ang mga taong dati namang maayos makitungo sa akin. Lumipas pa ang ilang araw at mas lalo kong napansin na madalas umuwi ng gabi si Hector. Palagi niyang dahilan ng trabaho sa kumpanya pero iba ang kutob ko. Tuwing madaling araw, naaamoy ko ang parbango ng babaeng hindi akin. Minsan pa nga ay may naiwang nahibla ng mahabang buhok sa coat niya. Pero nanahimik lang ako. Isang gabi, habang nasa kwarto ako, narinig kong may dumating na sasakyan sa labas ng bahay. Sumilip ako ng bahagya sa gilid ng kurtina at nakita kong bumaba si Hector kasama ng isang babae. Bata ito, maputi, mahaba ang buhok at nakasuot ng fitted na damit na halos hindi tinatablan ng lamig ng gabi. Ngumiti si Hector habang inaalalayan itong makababa ng sasakyan. Parang may humigpit agad sa dibdib ko. Mabilis akong bumalik sa higaan at muling nagkunwaring bulag nang marinig kong papalapit ang mga yabag nila. "Tahimik ka lang," mahinang sabi ni Doña Veron habang natatawa. "Bulag naman niyang pangit na yan." Natahimik ako. Pakiramdam ko ay may kumukulong init sa buong katawan ko habang naririnig ko silang nagtatawanan sa sala. "Sigurado ka bang wala siyang mapapansin?" tanong ng babae. "Ano bang mapapansin niyan? Ni mukha mo hindi niya makikita." Narinig kong tumawa si Hector. At iyon ang pinakamasakit. Hindi dahil may ibang babae siya, kundi dahil pinagtatawanan nila ako habang iniisip nilang walang kaya kong gawin. Makalipas ang ilang minuto ay narinig kong umakyat sila sa kabilang kwarto sa 2nd floor. Tahimik akong bumangon mula sa kama at marahang pinanggal ang telang nakatakip sa mga mata ko.
Mula sa bahagyang siwang ng pinto, malinaw kong nakita si Hector na yakap ang babae habang naglalakad sa hallway ng bahay na minsan naming pinangarap na punuin ng pamilya at masasayang alaala. Doon tuluyang nabasag ang natitirang pagmamahal ko para sa kanya. Hindi ako umiyak, hindi ako nagwala, tahimik lang akong tumayo habang nakatitig sa direksyon nila. At sa unang pagkakataon matapos ang aksidente, may isang bagay na malinaw sa isip ko. Hindi ako mananatiling kawawa hanggang buhay. Kung iniisip nilang mahina ako dahil akala nilang bulag ako, nagkakamali sila. Dahil simula gabing iyon, magsisimula akong magplano kung paano ko sisirain ang mundong unti-unti nilang binubuo gamit ang kasinungalingan at pangang-api sa akin. Mula ng gabing makita ko si Hector kasama ang babae sa loob mismo ng bahay ng pamilya niya, parang may bahagi sa akin na tuluyang namatay. Pero kasabay noon ay may bagong bahagi ring nabuo. Mas tahimik, mas maingat, at mas handang lumaban. Sa mga sumunod na araw, mas lalo kong pinagbutihan ang pagpapanggap na bulag. Kapag may nahuhulog na gamit, nangangapa ako sa sahig. Kapag may lalapit sa akin, kunwari hindi ko alam kung sino. At habang mas nagiging kumbinsido silang wala akong alam, mas lalo silang nagiging kampante sa harapan ko. Halos gabi-gabi nang dumadalaw ang babae sa bahay. Vanessa ang pangalan niya. Narinig ko iyon minsang tawagin siya ni Doña Veron habang nasa sala sila. "Vanessa, dito ka na muna matulog sa guest room, baka magabi ka pa sa daan," sabi ni Doña Veron na parang matagal na niya itong kilala. "Hindi ba magagalit si Ashley?" tanong ni Vanessa kahit halatang natatawa. "Ano namang magagawa nun?" sagot agad ni Doña Veron. "Hindi naman nakakakita." Tahimik akong nakaupo noon sa dining area habang kunwaring nakikinig lang sa telebisyon. Sa loob-loob ko, halos madurog ang dibdib ko sa bawat salitang naririnig ko. Pero pinili kong huwag magpakita ng emosyon. Mas kailangan kong maintindihan ang buong sitwasyon kesa magpadala agad sa galit. Napansin kong habang tumatagal ay hindi na rin nag-iingat si Hector. Dati ay umiiwas pa siyang maging malapit kay Vanessa kapag nasa bahay ako, pero kalaunan ay halos hindi na sila magkalayo. Minsan pa nga, habang nasa veranda ako kunwari nagpapahangin, nakita kong inaayos ni Vanessa ang necktie ni Hector habang magkahuwak sila ng kamay. Gumiti si Hector sa babae sa paraang matagal ko nang hindi nakita mula sa kanya. "Konting tiis na lang," mahina nitong sabi. "Kapag naayos ko na lahat, makakaalis na rin tayo dito." "Paano si Ashley?" tanong ni Vanessa. Bahagyang natawa si Hector. "Matagal nang tapos ang kasal na yon. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa buong katawan ko habang naririnig ko iyon. Hindi ko maintindihan kung paano niya nagagawang magsinungaling ng ganoon kadali matapos ang lahat ng taon na magkasama kami. Ako ang kasama niyang nagsimula ng maliit naming negosyo noon. Ako ang nagpuyat kasama niya para maitayo ang kumpanya. Ako rin ang sumalo sa lahat ng problema niya nung nagsisimula pa lang kami. Pero ngayong maayos na ang buhay namin, para bang wala na akong halaga sa kanya." Kagabihan nagkaroon ng maliit na salo-salo sa bahay. May ilang kaibigan ng pamilya ang dumating at kapansin-pansin kung paanong ipinakikilala ni Doña Veron si Vanessa sa mga bisita. "Napakabait na bata na yan," proud nitong sabi habang nakahawak sa balikat ng babae. "Buti na lang at may nagpapasaya ulit sa anak ko." Tahimik akong nakaupo noon sa isang sulok habang hawak ang tasa ng tsaa. Ramdam kong may ilang naaawa sa akin, ngunit walang ni isa ang may lakas ng loob na magsalita. Sanay ang mga taong manahimik kapag may pera at impluensya ang kaharap nila. Makalipas ng ilang sandali, lumapit sa akin si Vanessa. May pabango siyang matapang at matamis na agad kong naamoy. "Ashley? Okay ka lang ba?" tanong niya sa malambing na boses. Bahagya akong gumiti at tumanggo. "Oo, salamat." Ako pala si Vanessa, office assistant ni Hector. Alam kong nagsisinungaling siya pero nagpanggap akong walang alam. "Mabait ka pala,"
Sabi ko habang kunwaring naghahanap mong direksyon ng mukha niya. Narinig kong bahagya siyang natawa bago lumayo. Hindi nagtagal ay muli kong narinig ang boses ni Doña Veron mula sa kabilang bahagi ng sala. Mas bagay talaga sila ni Hector. Bulong niya sa isang amiga niya pero sapat para marinig ko. Hindi tulad ng isa dyan na malas. Mahigpit kong hinawakan ng tasa para pigilan ng sarili kong manginig sa galit. Pagkatapos ng salo-salo, bumalik ako sa kwarto at tahimik na naupo sa gilid ng kama. Doon ko inilabas ang maliit na recorder na lihim kong tinago sa ilalim ng unanan. Noong isang araw ko pa yung sinimulang gumamit matapos kong mapansin kung gaano sila kalayang magsalita kapag iniisip nilang wala akong alam. Pinakinggan ko ang ilang naunang recordings. Kasama roon ang tawanan ni na Hector at Doña Veron. Kasama rin ang malinaw na boses ni Vanessa. Kapag tuluyan nang nawala si Ashley sa buhay mo, ang sarap sigurong maging Mrs. Cervantes. Natatawang sabi nito sa recording. At mangyayari yon, hintayin mo lang. Sagot ni Doña Veron. Pumikit ako habang pinakikinggan niyon. Masakit. Sobrang sakit. Pero habang tumatagal, unti-unti nang nawawala ang sakit at napapalitan ng matinding determinasyon. Hindi na ako umiiyak gabi-gabi tulad noong una. Hindi na rin ako nagtatanong kung bakit nila ginagawa sa akin iyon. Isa na lang ang laman ng isip ko. Kailangan kong malaman ang lahat bago ako gumanti. At habang mas nagiging kampante silang maliitin ako, mas lalo kong nakikita ang tunay nilang pagkatao. Hindi nila alam na bawat pangiinsulto, bawat tawanan, at bawat plano nila laban sa akin ay unti-unti ko nang iniipon. At kapag dumating ang tamang oras, sisiguraduhin kong walang isa man sa kanila ang makakatakas sa kapalit ng ginawa nila sa akin. Mas lalo kong nakilala ang tunay na pagkatao ni na Hector at Doña Veron habang tumatagal ang pagpapanggap kong bulag. Sa bawat araw na lumilipas, pakiramdam ko ay isa akong multong tahimik lang na nagmamasid sa loob ng sarili kong buhay. Hindi nila alam na sa likod ng mga matang kunwari walang nakikita, malinaw kong nasasaksihan kung paano nila ako unti-unting kinakain ng buhay. Isang umaga, maaga akong nagising dahil sa mahinang pagtatalo mula sa ibaba ng bahay. Dahan-dahan akong lumabas ng kwarto at huminto sa tuktok ng hagdan habang kunwari nangangapa sa pader. Mula roon, malinaw kong nakita si Hector na abalang may kinakausap sa telepono habang si Doña Veron ay nakaupo sa sofa at tila naiirita. Kulang pa ang laman ng account. Madiing sabi ni Hector, hindi sapat iyon. E di, gamitin mo muna iyong savings nilang mag-asawa. Hindi naman malalaman ni Ashley iyon. Napahigpit ang hawak ko sa railing ng hagdan. Savings naming mag-asawa. Iyon ang perang ilang taon naming pinaghirapan noon. Pera para sana sa magiging anak namin. Pera para sa future naming dalawa. Ngunit ngayon, parang simpleng laruan na lang iyon para sa kanila. Huwag kang maingay. Dagdag pa ni Doña Veron. Mas mahalaga ngayon na mapanatili mong masaya si Vanessa. Baka iiwan ka niyan kapag nawalan ka ng pera. Napayo ko si Hector bago marahang tumango. Sa unang pagkakataon, malinaw kong nakita kung gaano siya kahina. Hindi na siya iyong lalaking nakilala kong masipag at determinado noon. Para siyang naging sunod-sunuran na lamang sa mama niya at alipin ng sariling luho. Mabilis akong bumalik sa kwarto bago pa nila ako mapansin. Nanginginig ang kamay ko habang pilit kong kinakalma ang sarili ko. Ngulit sa halip na umiyak, agad kong kinuha ang cellphone kong matagal ko ng lihim na ginagamit at binuksan ang online banking account ko. At doon, tuluyang nanlamig ang buong katawan ko. Sunod-sunod ang malalaking withdrawals mula sa joint account namin. May ilang transfers pa papunta sa isang pangalang na hindi ko kilala noong una, ngunit agad ko ring naintindihan nang makita ko ang initials, VM.
Vanessa Morales. Pakiramdam ko ay gusto kong sumigaw noon. Hindi lamang pala pambabae ang ginagawa ni Hector. Unti-unti niya ring ninanakaw ang perang pinaghirapan ko. Napasandal ako sa headboard ng kama habang pilit kong hinihinga ng malalim ang bigat sa dibdib ko. Hindi ko maintindihan kung paano niya kinakayang gawin iyon matapos ang lahat ng sakripisyo ko para sa kanya. Noong nagsisimula pa lang ang negosyo namin, ako ang nagbenta ng ilang alhas ng mama ko para may pandagdag kapital kami. Ako rin ang sumalo sa bayarin noong nalugi kami sa unang taon, ngunit ngayon parang wala nang halaga lahat ng iyon sa kanya. Kinagabihan, muling dumating si Vanessa sa bahay. Nakasuot ito ng mamahaling dress at may bagong bag na agad kong nakilalang galing sa isang luxury brand na matagal ko nang gustong bilhin noon pero hindi ko ginawa dahil nanghihinyang ako sa gastos. Habang nasa sala sila, kunwari akong nagpapahinga sa couch habang tahimik na nakikinig. "Ang ganda talaga ng bag mo," sabi ni Doña Veron. Tumawa si Vanessa, "Gift ni Hector." "Deserve mo naman, mas bagay sa iyo ang mga ganyang bagay kesa sa isa diyan." Narinig kong nagtawanan silang tatlo. Mahigpit kong kinuyom ang kamay ko sa ilalim ng kumot pero pinili kong manatiling tahimik. Makalipas ang ilang minuto, may marahang kumutok sa pintuan ng kwarto ko. Mabilis kong isinuot muli ang telang pantakip sa mata bago nagsabing pumasok sila. Ngulit imbis na si Hector, isang matandang babae ang dahan-dahang pumasok. Si Aling Mercy, ang matagal ng kasambahay ng pamilya. Tahimik nitong inilapag ang tray ng pagkain sa mesa bago lumapit sa akin. "Kumain ka na, Hija," mahinang sabi niya. Nagngiti ako ng bahagya. "Salamat po." Hindi agad siya umalis. Napansin kong tila may gusto siyang sabihin pero nag-aalinlaman. "Mabait kang tao, Ashley," mahinang sabi niya matapos ang ilang segundo. "Bakit niyo po nasabi?" Napabuntong hinina siya. "Kasi kahit ganyan ang ginagawa nila sa'yo, hindi ka pa rin nagagalit." Tahimik akong napalunok. May kung anong bigat sa boses ni Aling Mercy na parang matagal na niyang kinikimkim. "At matagal ko nang gustong sabihin sa'yo," huminto siyang sandali bago marahang tumingin sa pintuan. "Mag-ingat ka sa kanila." Bahigpit ang bumiksik ng puso ko. "Ano pong ibig niyong sabihin?" Hindi siya agad sumagot. Sa halip ay dahan-dahan siyang lumapit at halos pabulhon na ang magsalita. "Hindi lang pera ang gusto nilang kunin sa'yo." At doon ko naramdaman na may mas madilim pa pala silang plano kesa sa inaakala ko. Mula nang kausapin ako ni Aling Mercy, mas naging mainat ako sa bawat kilos sa loob ng bahay. Hindi na lamang galit ang nararamdaman ko kina Hector at Doña Veron. Unti-unti na rin iyong napapalitan ng takot. Hindi dahil mahina ako, kundi dahil ramdam kong may mas mabigat pa silang binabalak laban sa akin. Sa bawat bulungan nila, sa bawat tingin nila sa akin, pakiramdam ko ay hindi na nila ako tinitingnang tao, kundi isang problemang kailangan nilang alisin. Mas naging malamig din si Doña Veron sa akin sa mga sumunod na araw. Kung dati ay puro insulto lang ang binabato niya, ngayon ay tila gusto na talaga niya akong paalisin sa bahay. Madalas niya akong sigawan kahit sa maliliit na bagay. Isang umaga, habang nasa kusina ako at kunwaring nangangapa para kumuha ng tubig, sadyang niyang tinabig ang basong hawak ko, dahilan para mabasag iyon sa sahig. "Ano ba naman iyan, Ashley?" Mataray niyang sigaw. "Puro perwisyo ka na nga rito." Napaatras ako kunwari sa gulat habang marahang yumuko. "Pasensya na po." "Pasensya?" Sarkastiko siyang natawa. "Hanggang kailan ka ba magiging pabigat dito sa bahay?" Tahimik akong yumuko habang naririnig ko ang mahinang pagtatawan ni Vanessa mula sa dining area. "Huwag mo nang pagalitan, tita," sabi nito, pero halatang natutuwa rin. "Stress?" Mapilis na sagot ni Doña Veron. "Ako ang nai-stress sa kanya."
Dahan-bahan akong lumakad pabalik sa kwarto habang nanginginig ang kamay ko sa galit. Ngunit imbis na magwala, mas lalo ko lamang pinatatag ang loob ko. Kailangan kong maging matalino. Kailangan kong hayaan silang magkamali ng magkamali habang tahimik akong naghihintay. Kinagabihan, nalaman kong may darating palang mga bisita sa bahay. Mga kaibigan ni Doña Veron mula sa isang charity organization. Abalang-abala ang buong bahay sa paghahanda, habang si Vanessa naman ay tila tunay ng miyembro ng pamilya kung umasta. Siya pa ang nag-aayos ng bulaklak sa sala at nagbibigay ng utos sa mga kasambahay. Habang nagpapanggap akong nagpapahinga sa sofa, nakita kong magkahawak pa ang kamay nila ni Hector habang walang pakialam kung may makakita man. "Bukan ngayon gabi, behave ka lang, Dia," bulong ni Doña Veron kay Vanessa habang inaayos ang damit nito. Gumiti si Vanessa. "Relax lang po, tita." Pagdating ng mga bisita, agad na napuno ng tawanan at kwentuhan ang buong sala. Halos lahat ng naroon ay mayayaman at kilala sa negosyo. Noon sana ay kabilang ako sa mga kinakausap nila dahil isa rin ako sa nagpapatakbo ng kumpanya namin ni Hector. Pero ngayong iniisip nilang bulag ako, para akong naging dekorasyon na lang sa sulok ng bahay. Minsan pa nga may isang babae pang lumapit kay Doña Veron habang nakatingin sa akin. "Kawawa naman si Ashley," sabi nito. Napailing si Doña Veron bago sumimsim ng wine. "Hindi mo alam kung gaano kahirap mag-alaga ng taong wala ng silbi." Malakas nitong sabi na parang gusto talagang marinig ko. May ilang natahimik, ngulit wala ni isa ang kumontra. Narinig kong humaghik-hik si Vanessa habang nakaupo sa tabi ni Hector. Pero mabait pa rin naman si Ashley, kunwari ay depensa nito. Mabait ngang pagiging mabait, hindi sapat yun, lalo na kung wala ka nang maitutulong. Pinili kong manatiling tahimik kahit parang gusto ko nang durugim ang basong hawak ko. Makalipas ang ilang minuto, biglang nagsalita si Hector. Actually, nag-aalala na rin kami minsan sa lagay ni Ashley. Madalas kasi siyang mag-isip ng kung ano-ano. Bahagya akong natigilan. "Anong ibig mong sabihin?" tanong ng isa sa mga bisita. Nagkatinginan sina Hector at Doña Veron bago bahagyang napabuntong hininga si Hector na parang nahihirapan. Minsan kasi parang nawawala sa sarili. Hindi na rin stable emotionally simula nung nabulag. Halos malamig lang ang buong katawan ko. Doon ko naunawaan ang gusto nilang palabasin. Unti-unti nilang ginagawang mukhang baliw ako sa harap ng ibang tao. "Totoo yan," mabilis na dagdag ni Doña Veron. "Kaya nga hindi namin maiiwan mag-isa minsan." Napansin kong may ilang bisitang tumingin sa akin ng may awa, habang ang iba naman ay tila naniniwala agad sa mga sinasabi nila. Sa loob-loob ko, gusto kong tumayo at isigaw ang katotohanan, pero pinigilan ko ang sarili ko. Mas kailangan kong makinig. At habang nagpapatuloy ang gabi, mas lalo kong nakitang lumalabas ang tunay nilang plano. Gusto nilang sirain hindi lang ang pangalan ko, kundi pati ang isip ko sa paningin ng ibang tao. Ngunit hindi nila alam na ilang araw pa lang ang nakakalipas ay nakapagpakabit na ako ng maliliit na hidden camera sa ilang bahagi ng bahay sa tulong ni Aling Mercy. Isa sa sala, isa sa dining area, at isa malapit sa hallway ng second floor kung saan madalas dumaan sina Hector at Vanessa. Habang nagpapatuloy ang tawanan at pang-iinsulto nila sa akin gabing iyon, tahimik lang akong nakaupo habang kunwaring walang kamalay-malay. Pero sa totoo lang, bawat salita nila ay malinaw na malinaw kong iniipon. At habang mas lalo nilang pinapahiya sa akin sa harap ng ibang tao, mas lalo lamang nilang hinuhukay ang sarili nilang hukay nang hindi nila namamalayan. Pagkatapos ng gabing iyon, mas naging malinaw sa akin na hindi simpleng pambababae at pang-aapi lang ang ginagawa ni Hector at Doña Veron. May mas mabigat silang plano at habang iniisip nilang unti-unti akong nawawala sa sarili, mas lalo namang luminaw ang isip ko. Halos gabi-gabi kong pinapanood ang mga recordings mula sa hidden cameras at recorder. Bawat tawanan nila,
Bawat pang-iinsulto at bawat usapan tungkol sa akin ay tahimik kong iniipon na parang mga piraso ng armas na gagamitin ko sa tamang panahon. Ngunit habang lumalalim ang nalalaman ko, mas lalo rin akong kinikilabutan. Isang gabi, bandang 11:00, nagkunwari akong mahimbing na natutulog nang marinig kong pumasok sina Hector at Doña Veron sa study room sa baba. Marahan akong bumangon at tahimik na lumabas ng kwarto. Alam ko nang hindi nila ako paghihinalaan dahil para sa kanila ay imposibleng makalakad ako ng maayos sa dilim. Huminto ako sa may hagdan habang nakatanaw pababa. Bahagyang bukas ang pinto ng study room at malinaw kong nakita sina Hector, Doña Veron at Vanessa na magkakasama roon. May mga papeles sa ibabaw ng mesa at tila seryoso ang usapan nila. Hindi na pwedeng magtagal pa ito, madiing sabi ni Doña Veron habang nakakunot noo. Habang nandito si Ashley, hindi magiging maayos ang lahat. Nahawak ako sa railing habang pilit na kinakalma ang mabilis na tibok ng puso ko. May nakausap na akong doktor. Mahinang sabi ni Hector, kapag naipakita nating mentally unstable siya, madali na lang. Bigla akong nanlamig. Sigurado ka bang papayagang ospital? Tanong ni Vanessa. Money talks. Malamig na sagot ni Doña Veron. At saka, sino bang maniniwala sa isang bulag na babae na parang nawawala na sa wisyo? Napapikit ako sandali habang pilit pinipigilan ng sariling huminga ng malakas. Mental hospital. Yun pala ang plano nila. Gusto nila akong ipa-confine para tuluyan ng makontrol ang lahat ng ari-arian at negosyo namin. At kapag nasa facility na siya, dagdag ni Hector habang umiinom ng whiskey, maaari ko nang asikasuhin ang annulment at transfer ng natitirang assets. Tahimik na tumawa si Vanessa. Finally. Pakiramdam ko ay parang may mabigat na bagay na dumagan sa dibdib ko. Hindi ko inakala kayang imabot ni Hector sa ganoong punto. Ang lalaking minsang nangakong aalagaan ako habang buhay, ay siya palang magpapakulong ako na parang baliw para lang makalaya siya at makuha ang lahat ng meron ako. Mabigat ang bawat hakbang ko pabalik ng kwarto. Pagkasara ko ng pinto, saka ako napasandal sa likod nito habang pilit na hinihingal. Ngayon ko lang naramdaman ng totoong takot. Hindi na ito simpleng pagtataksil. Gusto na nila akong burahin sa sarili kong buhay. Kinabukasan, mas lalo kong pinagbutihan ang pagpapanggap. Nagkunwari akong lutang at mahina para lalo silang maging kumpante. Ngulit habang abala sila sa paniniwalang kontrolado nila ako, lihim naman akong nagsimulang kumilos. Noong hapon ding iyon, habang nasa labas sina Hector at Vanessa, tahimik akong lumabas ng bahay sa tulong ni Aling Mercy. Unang beses kong lumabas ng walang tungkod at telang nakatakip sa mata matapos ang maraming linggo. Sigurado ka bang kaya mo ito, Hiha? Nag-aalalang tanong ni Aling Mercy habang nasa taxi kami. Tahimik akong tumanggi. Kailalan ko na pong lumaban. Diretso kaming nagtunggo sa opisina ng dating abogado ng ama ko, si Attorney Ruben Salcedo. Isa siya sa mga taong pinagkakatiwalaan ng papa ko noon bago ito namatay. Hindi ko agad siya lumitawan nung una dahil ayokong may ibang makaalam na nakakakita na ako. Pero mayon, alam kong hindi ko na kayang mag-isa. Pagpasok ko sa opisina niya, kitang-kita ko ang gulat sa mukha niya nang nakita akong maayos na naglalakad. Ashley? Mahina akong ngumiti bago naupo sa harap niya. Attorney, kailangan ko po ng tulong. Mahigit 1 oras akong nagkwento sa kanya. Mula sa aksidente hanggang sa pambababae ni Hector, pagnanakaw sa pera ko at plano nilang ipa-confine ako sa mental hospital. Tahimik lang siyang nakikinig habang lalong dumidilim ang ekspresyon ng mukha niya. Nasa'yo pa ba ang ebidensya? Tanong niya pagkaraan. Tumanggi ako. Lahat po nire-record ko. Sandali siyang natahimik bago marahang sumandal sa upuan. Mabuti at hindi ka agad nagsalita. Kung sinabi mong nakakakita ka na, baka mas naging maingat sila. Napabuntong hinga ako. Pagod na po ako, attorney.
Tinitiis mo ba lahat ito para gumante? Bahagya akong napailing. Hindi po, tinitiis ko ito para mailigtas ang sarili ko. Tahimik niya akong tinitigan bago marahang tumanggi. At ngayon, sisiguraduhin nating hindi sila makakatakas sa ginawa nila. Paglabas ko sa opisina niya, pakiramdam ko ay unang beses akong nakahina ng maluwag matapos ang mahabang panahon. Hindi pa tapos ang laban. Sa katotohanan, mas magsisimula pa lang ang pinakamabigat na bahagi nito. Pero sa unang beses mula nung mangyari ang aksidente, hindi na ako nakaramdam ng pagiging helpless. Dahil habang iniisip ni Hector na unti-unti na nila akong sinisira, hindi nila alam na tahimik ko nang binubuo ang dahilan ng magiging pagbagsak nila. Pagbalik ko sa gahay matapos makipagkita kay Attorney Ruben, pakiramdam ko ay ibang tao na ako kumpara sa babaeng umiiyak gabi-gabi sa loob ng kwartong iyon. Hindi pa rin nawawala ang sakit sa tuwing nakikita ko sina Hector at Vanessa na parang masayang-masaya habang unti-unti nilang sinisira ang buhay ko. Pero ngayon ay hindi na ako basta nasasaktan lang. Natututo na akong maghintay. Natututo na akong gumanti ng tahimik. Pagpasok ko sa sala, nadadatnan ko agad sina Hector at Vanessa na magkatabing nanonood ng pelikula habang si Doña Veron naman ay abalang nagkakape. Nang marinig nila ang yabag ko, mabilis na lumayaw ng bahagya si Vanessa kay Hector, ngunit huli na. Kitang-kita ko ang pagkainis sa mukha ni Hector nang makita akong nakatayo roon. "Saan ka galing?" tanong niya agad. Bahagya kong inangat ang tungkod na hawak ko at kunwaring nangangapa. "Nagpahangin lang sa garden, nainip ako sa kwarto." Malamig sang tumanggo bago muling naupo. Hindi na siya nagtanong pa. Halatang kampante silang hindi ko kayang gumawa ng kahit ano. Ngunit kinabukasan, nagsimula na akong gumilos ng palihim. Sa tulong ni Attorney Ruben, unti-unti naming sinilip ang financial records ng kumpanya. At doon ko tuluyang nakita kung gaano kalaki ang ninakaw ni Hector sa amin. Hindi lamang personal na luho ni Vanessa ang pinagkakagastusan niya. May mga investments siyang lihim na pinapasok gamit ang pera ng kumpanya. May kondo, may sasakyan, may accounts na hindi ko kailanman nalaman. Mas masakit pa roon, matagal na pala siyang niloloko. Ayon sa records na ipinakita ni Attorney Ruben, halos 2 taon nang may pinupunduhang ibang babae si Hector bago pa nangyari ang aksidente ko. At kahit noong panahong magkasama kaming nagpaplanong magkaroon ng anak, abala na pala siyang gumagastos para sa ibang babae. Tahimik lang akong nakatingin sa mga dokumento, habang pakiramdam ko ay unti-unting namamanhid ang puso ko. "Gusto mo bang kasuhan agad siya?" tanong ni Attorney Ruben. Mabagal akong umiling. Hindi pa. Timingin siya sa akin ng tila nagtataka. "Kulang pa," mahinang sagot. "Kailangan kong siguraduhin na wala na silang matatakbuhan kapag kumilos ako." Tahimik siyang tumanggo. "Kung ganon, kailangan nating maagapan ang mga assets." At iyon ang sinimulan naming gawin. Dahil isa ko sa original incorporators ng kumpanya, marami pa rin akong legal authority na hindi napapansin ni Hector dahil akala niya ay wala na akong pakialam sa negosyo. Sa tulong ng abogado, lihim naming inayos ang ilang shares at access sa accounts. Unti-unti naming nililipat ang kontrol ng ilang financial decisions pabalik sa kangalan ko nang hindi agad halata. Minsan pa nga ay napangiti ako nang marinig si Hector na galit habang kausap ang accounting manager sa telepono. "Anong ibig mong sabihin na kailangan pa ng approval ni Ashley?" Inis niyang sigaw mula sa study room. Tahimik akong umiinom noon ng tsaa habang kunwaring walang naririnig. Hindi na siya involved sa operations. Ngulit ilang sandali pa ay napamura siya sa galit bago ibinabaha ang tawag. Narinig kong mabilis na lumapit si Doña Veron. "Ano na namang problema?"
Nagbago ang authorization sa ilang company accounts. Kailangan na raw ulit ng dual approval. Paano nangyari iyon? Hindi ko alam. Tahimik akong yumuko para itago ang bahagyang ngiti sa labi ko. Habang lalo silang naguguluhan, mas lalo kong nararamdamang bumabalik ang kontrol sa buhay ko. Ngulit kasabay noon, ay lalo ring nagiging desperado si Hector. Mas madalas na siyang mainit ang ulo sa bahay. Minsan ay sumisigaw siya sa mga empleyado. Minsan naman ay hindi umuuwi ng buong gabi. Samantala, si Vanessa naman ay lalo pang naging maluho. Halos araw-araw ay may bagong bag, bagong alahas, bagong damit. Isang hapon pa nga ay nadatnan ko silang dalawa sa sala habang ipinapakita ni Hector sa kanya ang susi ng bagong sasakyan. "Oh my God, babe! Totoo ba ito?" Masayang sigaw ni Vanessa habang yumayakap kay Hector. Ngumiti si Hector. "Deserve mo yan." "At si Ashley?" Natatawang tanong nito. Bahagyang natawa rin si Hector bago sumulyap sa direksyon ko habang kunwaring natutulog ako sa couch. Wala na siyang pakialam sa kahit ano. Muntik na akong matawa sa sinabi niya. Hindi niya alam na habang abala siya sa pagbili ng luho para sa kabit niya, unti-unti namang kinukuha ko ang kakayahan niyang kontrolin ang negosyo. Makalipas ang ilang araw, muling nakipagkita sa akin si Attorney Ruben. "May isang bagay ka pang dapat malaman," seryoso niyang sabi habang inilalapag ang ilang dokumento sa mesa. Binasa ko iyon at doon ko nakita ang petsa ng mga bank transfers, hotel bookings at travel records ni Hector kasama si Vanessa. Halos 2 taon. 2 taon niyang niloloko habang nagpapanggap na maayos ang pagsasama namin. Napalunok ako habang pilit pinipigil ang emosyon. "Ashley?" Mahinang tawag ni Attorney Ruben. Tahimik akong nakatingin sa kanya bago marahang nagsalita. Hindi ko na siya kilala. At sa unang panahon matapos lahat ng nalaman ko, tuluyang nawala na ang natitirang pagmamahal ko kay Hector. Ang natira na lamang ay isang malamig at malinaw na desisyon. Sisiguraduhin kong mararanasan nila ang pakiramdam ng mawalan ng lahat kung ano ang kanilang ginawa sa akin. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unti kong nakikita ang mga unang bitak sa relasyon ni na Hector at Vanessa. Noong una, akala ko'y mananatili silang masaya habang tuluyan nila akong ginagawang katawa-tawa sa loob ng bahay. Ngunit nang magsimula ng maghigpit ang pera sa kumpanya at mawalan ng kontrol si Hector sa ilang accounts, doon ko nakita kung gaano kabilis magbago ang lahat kapag pera na ang pinag-uusapan. Mas naging mainitin ang ulo ni Hector. Halos araw-araw ko siyang naririnig na may kausap sa telepono tungkol sa delayed transactions at frozen approvals. Minsan pa nga ay sumisigaw siya sa study room habang kausap ang finance department. "Bakit hindi pa rin nare-release ang payment?" Galit niyang sigaw. Tahimik akong uminom noon ng kape sa dining area habang kunwari walang naririnig. "Sir, kailangan na raw po kasi ng final authorization ni Ma'am Ashley." Sagot ng nasa kabilang linya na bahagya akong narinig. Napamura si Hector bago malakas na ibinagsak ang telepono. Makalipas ang ilang minuto, mabilis na pumasok si Vanessa sa study room. Kitang-kita ko mula sa bahagyang siwang ng pinto ang iritasyon sa mukha nito. "Hector, anong nangyayari? Hindi pa rin bayad ang reservation natin sa Palawan." Napahilot si Hector sa sentido. "May inaayos lang ako." "Yun na naman sinasabi mo," taray ng sagot ni Vanessa. "Nung una, bili ka ng bili ng kung ano-ano, tapos ngayon puro hintay." Humigpit ang panga ni Hector. "Vanessa, hindi ito magandang timing." "At kailan magiging magandang timing?" Mabilis nitong sagot. "Simula nang maaksidente yung asawa mo, parang puro problema na lang." Tahimik akong napayuko para itago ang bahagyang ngiti sa labi ko. Sa unang pagkakataon, naririnig ko nang nag-aaway sila dahil sa pera. Hindi nagtagal, ay lumabas si Vanessa sa study room na galit na galit. Pagdaan nito sa sala kung saan ako nakaupo, halos hindi niya mapigilang magdabog. "May kailangan ka ba, Vanessa?"
Mahinahon kong tanong habang kunwari nakatingin sa kawalan. Sandali siyang natigilan bago pilit na ngumiti. Wala, mainit lang ulo ko. Tahimik akong natungo habang pinapakinggan ng mabilis niyang yabag alis. Kinagabihan, muling dumating si Doña Veron sa bahay matapos manggaling sa isang event. Ngunit imbis na tahimik na hapunan ng nadatnan niyang nagtatalo sina Hector at Vanessa sa sala. Ilang beses ko bang sasabihin na inaayos ko na, galit na sigaw ni Hector. At ilang beses ko ring sasabihin na napapagod na ako ng kakahintay, balik sigaw ni Vanessa. Napahinto si Doña Veron sa may pintuan habang nakakunot noo. Ano bang nangyayari rito? Mabilis na lumapit si Vanessa. Tita, hindi na yata kayang sustentuhan ni Hector. Agad namang sumimangot si Hector. Vanessa! Ano? Totoo naman na, sagot nito. Puro problema na lang nitong mga nakaraang linggo. Tahimik akong nakaupo sa couch habang kunwari walang ideya sa nangyayari. Ngunit sa loob-loob ko ay malinaw kong nakikita kung paano unti-unting bumabagsak ang relasyon nilang itinayo sa pagtataksil. Napabuntong hininga si Doña Veron bago hinila si Vanessa palayo. Masyado kang emosyonal, bulong nito ngunit sapat para marinig ko. Normal lang ang problema sa negosyo. Pero tita, huwag kang magpadalos-balos. Malapit na rin naming maalis yang si Ashley. Nanlamig ng bahagya ang katawan ko sa narinig, ngunit pinili kong manatiling kalmado. Pagkaalis nila, naiwan si Hector sa sala habang nakayuko at pagod na pagod ang itsura. Ngayon ko lang siyang nakitang ganoon ka-stressed. Dati kasi, kampante siyang kontrolado niya ang lahat. Ngunit ngayon, unti-unti na siyang nilalamon ng sarili niyang mga problema. Makalipas ang ilang araw, lalo pang naging magulo ang bahay. Madalas nang hindi nagpapansinan sina Hector at Vanessa. Isang umaga pa nga ay nadatnan ko si Vanessa sa kusina habang galit na kinakausap si Doña Veron. Hindi kasalanan ko kung bakit naghihigtit siya ngayon, inis nitong sabi. Vanessa, intindihin mo naman ang sitwasyon, sagot ni Doña Veron. 2 buwan na akong nagtitiis. Napataas ang kilay ko. 2 buwan. Ibig sabihin, matagal na pala silang may problema kahit hindi ipinapakita ni Hector. At saka, huminto si Vanessa bago marahang nagsalita. Baka kasi, hindi talaga ako ang priority niya. Tahimik na natawa si Doña Veron. Huwag kang mag-alala, kapag nawala na si Ashley, magiging maayos din ang lahat. Ngunit hindi na ganoon kasigurado ang mukha ni Vanessa. At doon ko unang nakita ang takot sa mga mata niya. Takot na baka mawalan siya ng marangyang buhay na ipinangako sa kanya ni Hector. Samantala, habang abala silang nag-aaway at nagsisihan, tahimik ko namang ipinagpapatuloy ang pag-iipon ng ebidensya. Lahat ng sigawan nila, lahat ng pag-uusap sa pera, at lahat ng plano nila laban sa akin ay malinaw na nakukunan ng kamera sa loob ng bahay. Isang gabi, habang pinapanood ko ang mga recordings sa laptop na itinago ko sa ilalim ng cabinet, napansin kong may isang bagay na paulit-ulit lumalabas sa mga usapan nila. Takot. Takot mawalan ng pera, takot mawalan ng kontrol. At sa unang pagkakataon matapos ang lahat na ginawa nila sa akin, naramdaman kong hindi na ako ang pinakamahinang tao sa loob ng bahay na iyon. Dahil habang unti-unti silang nagkakawatak-watak dahil sa kasakiman nila, mas lalo namang nagiging handa na akong tapusin ang laban na sila mismo ang nagsimula. Mas lalong bumigat ang tensyon sa loob ng bahay habang lumalala ang problema ni Hector sa negosyo. Halos araw-araw ko na siyang nakikitang puyat, iritable at walang tigil sa pakikipag-usap sa telepono. Kung dati ay kumpante siyang kontrolado niya ang lahat, ngayon ay para siyang unti-unting linalamon ng sariling mga desisyon. Ngunit habang abala siya sa pagsalo sa mga problemang siya rin ang gumawa, tahimik ko namang pinipirmi ang bawat galaw ko para hindi nila mahalatang ako mismo ang dahilan kung bakit nagsisimula ng gumuho ang mundo nila. Isang umaga, maaga akong nagising dahil sa malakas na kalabog mula sa ibaba. Dali-dali akong lumabas ng kwarto at huminto sa tuktok ng hagdan habang kunwaring nangangapa.
Mula roon ay malinaw kong nakita si Hector na galit habang hawak ang cellphone nito. Anong ibig mong sabihin na naka-freeze ang account? Halos pasigaw niyang sabi sa kausap. Tahimik ang buong bahay habang nakatingin sina Doña Veron at Vanessa sa kanya. Imposible iyan. Ako ang may authority sa account na iyan. Mabilis siyang naglakad pabalik sa study room habang paulit-ulit na napapamura. Nagkatinginan naman sina Doña Veron at Vanessa. Kitang-kita ko ang kaba sa mukha nilang dalawa. Ano raw nangyari? Hindi ko alam. Ngunit halatang kinakabahan din. Baka may problema lang sa bangko. Ngunit alam kong higit pa roon ang nangyayari. Noong nakaraang linggo pa lamang ay naisubmitin na ni Attorney Ruben ang ilang financial complaints laban sa mga kahina-hinalang transactions ng kumpanya. Hindi pa iyon direktang kaso, ngunit sapat na para pansamantalang ma-review at ma-freeze ang ilang accounts habang iniimbestigahan. Hindi alam ni Hector na dahan-dahan ko nang hinihigpitan ang lubid sa leeg niya. Makalipas ang ilang oras, bumaba si Hector mula sa study room na halatang wasak ang mood. Gusot ang buhok nito at pula ang mga mata sa puyat at galit. May nag-report ng irregular transactions. Mading sabi niya habang umihinom ng tubig. Temporary freeze lang daw habang may investigation. Biglang natigilan si Vanessa. Investigation? Halos pabulong nitong tanong. Tumanggo si Hector ngunit hindi makatingin ng diretso. Aayusin ko rin ito. Ngunit hindi kumbinsido ang mukha ni Vanessa. At paano yung mga payments natin? Pati yung kondo. Napapikit si Hector bago mading ibinagsak ang baso sa mesa. Vanessa, hindi ba pwedeng minsan hindi pera ang iniisip mo? Napaatras si Vanessa sa gulat bago mabilis na simangot. Excuse me? Ako pa ngayon ang masama? Tama na. Singit ni Doña Veron bago lumala ang sigawan. Tahimik akong nakaupo sa sofa habang kunwaring walang naiintindihan sa nangyayari, ngunit sa loob-loob ko ay malinaw kong nararamdaman ang panik na unti-unting bumabalot sa kanila. At hindi pa iyon ang pinakamasama. Kinabukasan, habang nasa sala ako, narinig kong mabilis na pumasok sa bahay si Hector habang may kausap sa telepono. Ano? May supina. Bahagya akong napayuko para itago ang reaksyon ko. Hindi pwede ito. Galit niyang sigaw. Wala akong nilabag. Narinig kong huminto siya sa gitna ng sala habang pilit na kinakalma ang sarili. Pagkababa niya ng tawag, ay agad siyang nilapitan ni Doña Veron. Ano na namang problema? Tumingin si Hector sa mama niya na parang hindi na alam ang gagawin. May formal investigation na sa ilang transactions ng kumpanya. Nanlamig ang mukha ni Doña Veron. Paano nangyari iyon? I don't know. Parang may taong unti-unting sumisira sa lahat. Tahimik akong nakatingin sa direksyon nila habang kunwaring walang nakikita. Kung alam mo lang, Hector. Samantala, si Vanessa naman ay tila tuluyan ng nawawalan ng pasensya. Minsan ko pa siyang narinig na nakikipagtalo kay Hector sa phone habang nasa teres. Hindi ako papayag na madamay sa gulo mo. Galit nitong sabi. Tahimik akong nakatayo noon malapit sa hallway habang nakikinig. Vanessa, please. No. Nung una sabi mo ayos lahat, ngayon puro problema. Narinig kong napabuntong hininga si Hector sa kabilang linya. Aayusin ko ito. Kailan? Kung wala nang natira? Pagkatapos noon, ay mabilis na ibinaba ni Vanessa ang tawag bago galit na pumasok sa loob ng bahay. Para sa unang beses, nakita kong hindi na siya ganoon ka-confident tulad dati. Wala na ang babaeng masayang nagpapabili ng mamahaling gamit at naglalakad sa bahay na parang siya ang legal na asawa. Ngayon ay bakas na ang takot sa mukha niya. At maging si Doña Veron ay hindi na rin mapakali. Madalas ko siyang nakikitang tahimik lang sa sala habang malalim ang iniisip. Minsan pa nga ay narinig kong kinakausap niya si Hector ng pabulong. Huwag mong sabihing mawawala sa atin ang bahay na ito. Napahilamos si Hector sa mukha. Hindi ko alam. Yun lang ang sagot niya. At sa unang beses mula nung nagsimula ang lahat, nakita kong unti-unti nang nawawala ang yabang at kumpiyansa nilang tatlo. Habang sila ay abalang nagtatakutan at nagsisihan, tahimik akong nakaupo sa kwarto ko habang pinapanood ang mga bagong recordings mula sa hidden cameras. Kitang-kita ko roon ang takot sa mga mukha nila. Ang parehong takot na matagal ko nilang ipinaramdam sa akin.
At habang pinapanood ko silang unti-unting masira dahil sa sarili nilang kasalanan, lalo kong napatunayan na minsan hindi mo kailangang sumigaw o magwala para makaganti. Kailangan mo lang maghintay hanggang dumating ang araw na sila mismo ang sisira sa sarili nilang mundo. 2 linggo matapos magsimula ang imbestigasyon sa kumpanya, halos hindi na matahimik ang buong bahay. Wala nang naririnig na tawanan mula kina Hector at Vanessa. Wala na ring mataray na komento si Doña Veron tuwing magkakasabay kami sa hapag. Ang dating bahay na puno ng yabang at panlalait ay napalitan ng mabigat na katahimikan at pabulong na mga pag-uusap. Ngunit habang unti-unti silang nilalamon ng takot, mas lalo namang luminaw ang isip ko tungkol sa susunod kong gagawin. Panahon na para matapos ang lahat. Kinabukasan, maaga akong bumangon at tahimik na inayos ang sarili ko. Isinuot ko muli ang telang pantakip sa mata bago bumaba sa dining area kung saan nadatnan ko sina Hector at Doña Veron na seryosong nag-uusap, habang si Vanessa naman ay tahimik lang na nakaupo sa gilid. Pagkarinig nila ng yabag ko ay mabilis silang natahimik. "Hector?" Mahinahon kong tawag. Bahagya siyang napatingin sa akin. "Ano iyon? Pwede ko ba kayong makausap mamaya? Kayong tatlo?" Nagkatinginan silang lahat. "Tungkol saan?" Tanong agad ni Doña Veron. Bahagya akong ngumiti. "Gusto ko lang sanang magpaalam." Napakunot noo si Hector. "Magpaalam?" "Oo," sagot ko habang kunwaring hinahanap ang upuan. "Pakiramdam ko kasi pabigat na talaga ako rito. Ayoko nang maging problema sa inyo." Biglang natahimik ang buong mesa. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakita kong tila nabuhayan ng pag-asa ang mukha ni Vanessa. "At saan ka pupunta?" Tanong ni Doña Veron, siya bang pilit tinatago ang excitement sa boses. "Hindi ko pa alam," mahinang sagot ko. "Pero gusto ko lang sanang mag-dinner tayong lahat mamaya, bilang pasasalamat na rin sa pag-aalaga ninyo sa akin." Tahimik silang nagtinginan. Kitang-kita ko sa mukha nila na iniisip nilang tuluyan akong sumusuko. At yun mismo ang gusto kong paniwalaan nila. Kinagabihan, maaga akong bumangon sa dining hall habang nakaayos ng simple ngunit elegante. Matagal ko nang hindi ginagawa iyon dahil simula nang nabulag ako ay lagi na lamang akong nakapambahay at mukhang pagod. Ngunit ngayon, kahit nakasuot pa rin ng telang nakatakip sa mata ko, maayos ang postura ko at kalmado ang mukha ko. Isa-isang dumating sina Hector, Vanessa at Doña Veron sa hapag. "Bakit parang espesyal naman ito?" Pilit na natatawang tanong ni Vanessa habang umuupo. Ngumiti ako ng bahagya. "Espesyal naman talaga. Marami kasi akong gustong sabihin bago ako umalis." Tahimik lang si Hector habang umiinom ng wine. Halatang pagod at stressed pa rin ito sa sunod-sunod na problema. Nang natapos kaming kumain, maraan kong inilapag ang hawak kong baso. "May ipapakita sana ako sa inyo." Napakunot noo si Doña Veron. "Ano iyon?" Hindi ako agad sumagot. Sa halip, maraan kong inabot ang remote na nasa tabi ng mesa at pinindot iyon. Maya-maya lamang ay bumukas ang malaking television sa dining hall at doon naman nagsimulang mag-play ang unang video. Agad na nanlaki ang mga mata ni Hector. Sa screen, malinaw na makikita si Vanessa habang nilalagyan ng necktie niya ang Hector at si Hector ay nakayakap sa kanya sa sala. Sumunod naman ang boses ni Doña Veron. "Tahimik ka lang, bulag naman yang pangit na yan." Biglang namutla si Vanessa. "Hector," nanginginig nitong sabi. Hindi pa doon natapos ang video. Sunod-sunod na recordings ang lumabas. Mga tawanan nila habang pinapahiya ako. Mga usapan nila tungkol sa pagpuha ng pera ko. At pagkatapos noon, tumunog sa buong dining hall ang malinaw na boses ni Hector. Kapag nasa facility na siya, maaari ko nang asikasuhin ang annulment at transfer ng assets. Parang nawalan ng hangin sa paligid. Nanigas sina Hector at Doña Veron habang si Vanessa naman ay tuluyang namutla. "Ashley," mahinang sambit ni Hector. Ngulit hindi ko siya pinansin. Mabagal akong tumayo mula sa upuan habang tahimik silang nakatingin sa akin.
At pagkatapos ng mahabang panahon, maraan kong hinawak ang telang nakatakip sa mata ko. "Ano bang ginagawa mo?" Nag-aalalang tanong ni Doña Veron. Ngunit hindi ako sumagot. Dahan-dahan kong inalis ang telang matagal kong ginamit sa pagpapanggap. At sa unang pagkakataon matapos ng maraming buwan, direkta kong tinignan ang mga mukha nila. Halos mawalan ng kulay ang mukha ni Hector. "Hindi," halos pabulong niyang sabi. Tahimik akong ngumiti habang diretsyo siyang tinitignan. "Matagal na akong nakakaita, Hector." Parang hindi sila makahinga matapos marinig iyon. Napaatras si Vanessa habang nanginginig ang labi. "Imposible." "Imposible?" Mahinang kong ulitin habang nakatingin sa kanya. "Katulad ba ng pag-aakala na hindi ko malalaman ang relasyon ninyo?" Walang makasagot. Kitang-kita ko sa mukha nila ang takot at pagkagulat ng mga nangyari. At sa unang pagkakataon matapos nilang akong maliitin at pagtawanan, sila naman ngayon ang mukhang walang alam kung paano haharap sa katotohanan. Lumapit ako ng bahagya sa mesa habang tahimik silang nakatingin sa akin. "Lahat ng ginawa ninyo, lahat ng sinabi ninyo, alam ko." Napayo ko si Hector habang nanginginig ang kanya. "Ashley, please, let me explain." "Explain?" Mahina akong natawa ngulit malamig ang boses ko. "Ano pa bang dapat mong ipaliwanag? Yung pambabae mo? Yung pagnanakaw ng pera ko? O yung plano mong ipakulong ako sa mental hospital?" Biglang napatingin si Doña Veron kay Hector. "Sinabi mo sa kanya?" Ngulit wala nang saysay ang lahat. Dahil habang nakatingin ako sa kanilang tatlo na ngayoy nawasak ang mukha sa takot at pagkabigla, alam kong dumating na ang araw na matagal kong hinintay. Ang araw na sila naman ang mawawalan ng kontrol. Matapos kong alisin ang telang nakatakip sa mga mata ko, ilang segundo ring walang nagsalita sa loob ng dining hall. Taning mabibigat na paghinga lamang ni Hector at Vanessa ang maririnig habang si Doña Veron naman ay tila hindi makapaniwalang nakatitig sa akin. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, ako na ulit ang may kontrol sa sitwasyon. Mabagal akong naupo muli habang diretsyo silang tinitingnan isa-isa. "Ashley," nanginginig na sambit ni Hector, "pwede ba tayong mag-usap ng maayos?" Tahimik akong natawa ngunit walang init ang mga mata ko. "Matagal kitang gustong kausapin ng maayos, Hector, pero busy kang dalhin ng kabit mo rito sa bahay." Napayuko siya habang pilit hinihimas ang noo niya. Halatang hindi na niya alam kung paano aayusin ang sitwasyon. Samantala, si Vanessa naman ay hindi makapali. Kanina lamang ay puno pa ito ng yabang, ngunit ngayon ay tila gustong tumakas anumang oras. "Ashley, hindi ko alam na..." "Alam mo," mabilis kong putol sa kanya habang diretsyo siyang tinitignan. "Alam mong may asawa siya. Alam mong nasa iisang bahay tayo. Pero pinili mo pa ring pagtawanan ako habang iniisip mong wala akong alam." Napatahimik siya. Tahimik na umiyak si Doña Veron bago dahan-dahang tumayo. "Ashley, nagkamali kami pero sana wag mong sirain ang pamilya natin." Pamilya. Halos gusto kong matuwa sa salitang iyon. Noong umiiyak ako gabi-gabi dahil sa mga pangiinsulto nila, wala silang iniisip na pamilya. Noong plano nilang ipa-mental hospital ako para maagaw ang negosyo at pera ko, wala rin silang naisip na pamilya. Ngayon lamang nila naalala iyon dahil sila na ang nawawalan. "Pamilya," mahinahon kong ulit. "Noong tinatawag ninyong pabigat at pangit habang nagtatawanan kayo, pamilya rin ba ang tingin nyo sa akin?" Hindi agad nakasagot si Doña Veron. Mabagal akong tumayo at inilapag sa mesa ang isang folder. "Ano iyan?" mahinang tanong ni Hector. "Mga dokumento, mga papeles na nagpapatunay na wala ka ng kontrol sa karamihan ng shares ng kumpanya." Biglang nanlaki ang mga mata niya. "Ano?" Unti-unti ko nang binawi ang lahat habang abala kayong sirain ako. Mabilis niyang binuksan ang folder habang nanginginig ang kamay niya. Habang binabasa niya ang laman noon ay lalo namang nawalan ng kulay ang mukha niya.
Hindi mo pwedeng gawin ito. Halos pabulong niyang sabi. Tama ka, matagal ko nang dapat ginawa. Biglang lumapit si Vanessa kay Hector. Hector, anong ibig sabihin nito? Hindi siya agad nakasagot. At saka, dagdag ko habang nakatingin sa kanya, na-freeze na rin ang ilang personal accounts mo dahil sa ongoing investigation. Tuluyang natulala si Vanessa. Wait, what? Tahimik akong napatingin sa kanya. Hindi mo ba alam, marami palang illegal transactions ang boyfriend mo gamit ang pera ng kumpanya? Biglang napaatras si Vanessa, parang hindi makapaniwala. Hector, totoo ba iyon? Napapikit si Hector habang mariing napahawak sa buhok niya. Vanessa, please. Ngunit mabilis siyang iniwasan nito. No, hindi mo sinabi sa akin na ganito kalala. Sa unang pagkakataon, nakita kong hindi na pagmamahal ang nasa mga mata ni Vanessa, kundi takot. Takot na baka mawalan siya ng marangil na buhay na ipinangako sa kanya ni Hector. Vanessa, please. Pilit siyang lumapit ni Hector. Ngunit umatras lamang ito. Akala ko ba ayos lahat? Akala ko ba makukuha mo ang kumpanya? Nanginginig nitong sabi. Anong mangyayari ngayon? Tahimik akong nakatingin habang unti-unting nagkakawatak-watak ang relasyon nilang binuo sa kasinungalingan. Makalipas ang ilang segundo, mabilis na kinuha ni Vanessa ang bag niya. Saan ka pupunta? Galit mulit desperadong tanong ni Hector. Humarap si Vanessa sa kanya habang puno ng galit ang mga mata niya. Hindi ako sasama sa pagbagsak mo. At pagkatapos noon, ay mabilis siyang lumabas ng bahay. Parang tuluyang nawalan ng lakas si Hector matapos marinig iyon. Bumagsak siya sa upuan habang nakatulala sa pintuan na lumabasan ni Vanessa. Samantala, si Doña Veron naman ay tuluyan nang lumapit sa akin habang umiiyak. Ashley, maawa ka naman, nanginginig nitong sabi habang hinahawakan ng kamay ko. Kapag tuluyang bumagsak ang kumpanya, mawawala rin ang bahay na ito. Tahimik akong tinignan ng kamay niyang nakahawak sa akin bago marahang inalis iyon. Noong ako ang umiiyak at nagmamakaawa ng respeto mula sa inyo, naawa ba kayo? Napahagulgol siya, ngunit hindi na ako natinag. Masyado nang marami ang sinira nila sa akin para basta ko na lamang patawarin. Huminga ako ng malalim bago tahimik na salita. May 2 araw kayo para umalis dito. Biglang napaangat ang tingin ni Hector. Ano? Ang bahay na ito ay nakapangalan sa akin. Parang tuluyang nanlumo matapos marinig iyon. At simula bukas, hindi ka na rin ang acting president ng kumpanya. Wala nang natira sa dating mayabang na Hector na kilala ko. Ang nasa harapan ko ngayon ay isang lalaking wasak, pagod, at unti-unting nawawalan ng lahat dahil sa sarili niyang kasakiman. Tahimik akong tumalikod at nagsimulang lumakad palayo sa dining hall. Sa likod ko, maririnig ang mahihinang iyak ni Doña Veron at ang desperadong paghingi ng paliwanag ni Hector. Ngunit hindi na ako lilingon. Dahil matapos ang lahat ng gabi na ako ang umiiyak habang sila ang nagtatawanan, ngayon naman ang oras para sila ang maramdaman kung paano mawalan ng mundo. Makalipas ang ilang buwan matapos umalis sina Hector at Doña Veron sa bahay, pakiramdam ko ay saka pa lamang ako tunay na nakahinga ng maluwag. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, wala nang sigawan sa loob ng bahay. Wala nang mapanlait na boses na bumubungad sa akin tuwing umaga at wala nang mga matang puno ng pangmamaliit na palaging nakatingin sa akin na parang wala akong halaga. Tahimik na bumalik sa normal ang buhay ko. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Matapos kong tuluyang alisin si Hector sa posisyon niya sa kumpanya, sunod-sunod ang naging problema sa negosyo dahil sa mga maling desisyong ginawa niya noon. Marami akong kailangang ayusin. Maraming empleyado ang natakot na baka magsara ang kumpanya dahil sa iskandalo. Ngunit sa tulong ni Attorney Ruben at ilang taong matagal nang tapat sa amin, unti-unti naming naibalik sa maayos ang operasyon. Araw-araw akong pumapasok sa opisina. Ako mismo ang humaharap sa meetings, financial reviews at negotiations na noon ay kami ni Hector ang magkasamang gumagawa. Sa una,
ay mahirap dahil halos lahat ng alaala ko sa kumpanyang iyon ay konektado sa kanya. Ngulit habang tumatagal, mas lalo kong napapatunayan sa sarili kong kaya ko pala kahit wala siya. At dun ko unti-unting naibalik ang dating Ashley na matagal nang nawala. Mas naging matatag ako, mas naging maingat, at higit sa lahat, natuto na akong wag hayaang sirain ako ng mga taong walang ibang iniisip kundi ang sariling interes nila. Maging si Aling Mercy ay nanatili sa tabi ko. Madalas niya akong samahan sa umaga habang nagkakape sa garden. Mas magaan na ang ora mo ngayon, hiha. Minsan niyang sabi habang pinagmamasdan ako. Bahagya akong napangiti. Siguro po kasi ngayon ko lang ulit nararamdaman na malaya ako. Tumanggo siya habang nakangiti. Deserve mo yan. Samantala, tuluyan namang bumagsak ang mundo ni na Hector at Doña Veron. Ayon sa balita mula sa ilang dating kakilala namin sa negosyo, tuluyan ang iniwan ni Vanessa si Hector ilang araw matapos siyang mawalan ng access sa pera at accounts. May nagsabi pang nakita itong may bagong kinakasamang negosyante sa ibang lungsod. Hindi na ako nagulat doon. Sa huli, lumabas din ang totoong dahilan kung bakit siya nanatili kay Hector. Pera. Si Doña Veron naman ay lumipat sa maliit na apartamento matapos maibenta ang ilan sa kanilang natitirang ari-arian para mabayaran ng mga utang at legal fees. Ang dating babaeng laging mataas ang tingin sa sarili at mapangmata sa iba ay biglang nawala sa mga sosyal na gatherings at charity events na dati niyang ipinagmamalaki. At si Hector? Si Hector na minsang akala ko ay makakasama ko habang buhay, ay tuluyan ang naging ibang tao sa paningin ko. Minsan ay may nagsabi sa akin na nagtatrabaho na lamang siyang ordinaryong ahente sa isang maliit na kumpanya sa Makati. Tahimik daw ito palagi at bihira ng makipag-usap sa iba. Wala na ang dating mayabang at kumpiyansang Hector na kilala ng lahat noon. Nung una, inakala kong matutuwa ako kapag dumating ang araw na mawalan siya ng lahat. Pero nang tuluyan na iyong mangyari, kakaibang pakiramdam lang ang naramdaman ko. Hindi saya, hindi rin galit, kundi lungkot para sa lalaking minsang kong minahal ng totoo. Isang hapon, matapos ang meeting ko sa opisina, dumaan ako sa isang maliit na cafe malapit sa business district. Gusto ko lamang sanang magpahinga sandali bago umuwi. Ngunit pagpasok ko pa lamang, agad ko siyang nakita. Si Hector. Mag-isa siyang nakaupo sa sulok habang tahimik na umiinom ng kape. Mas payat na siya ngayon at halatang pagod na. May ilang puting buhok na rin akong napansin sa gilid ng ulo niya. Parang naramdaman niya ang tingin ko dahil agad siyang napalingon. At sa unang pagkakataon matapos ang lahat, muli kaming nagtitigan. Nanatili kaming tahimik sa loob ng ilang segundo bago siya dahan-dahang tumayo. Ashley? Mahina lang ang boses niya ngulit ramdam ko ang bigat nun. Tahimik akong lumapit ngunit nanatiling kalmado ang mukha ko. Kumusta ka na? Tanong niya. Maayos, simpleng sagot ko. Tumanggo siya habang bahagyang napayuko. Masaya ako para sa'yo. Hindi ako agad nakasagot. Maya-maya ay napabuntong hininga siya bago tuluyang nagsalita. Alam kong wala na akong karapatang humingi ng patawad pagkatapos ng lahat ng ginawa ko, pero Ashley, araw-araw kong pinagsisisihan lahat ng ginawa ko. Tahimik ko lamang siyang pinakinggan. Nung una, matagal kong hinintay na marinig iyon mula sa kanya. Inisip kong baka magaan ang pakiramdam ko kapag dumating ang araw na magsisisi siya. Ngulit na yung nasa harapan ko na siya, wala na yung epekto sa akin. Dahil matagal ko nang tanggap na may mga sugat na hindi na kailanman mawawala ng tuluyan. At sana, hinto siya sandali habang pilit na gumingiti. Sana maging masaya ka na talaga. Tinitigan ko siya ng ilang segundo bago marahan akong tumanggo. At sana natuto ka na rin. Bahagya siyang tumawa ngunit bakas ang lungkot sa mukha niya. Pagkatapos noon, natahimik na akong lumakad sa labas ng cafe. Hindi na ako lumingon pa. Habang naglalakad ako sa ilalim ng mahinang liwanag ng hapon, doon ko tuluyang naramdaman na tapos na talaga ang lahat. Hindi dahil bumagsak sila, kundi dahil sa wakas, wala na silang kapangyarihang sirain pa ako muli.